Breaking news, ayon sa report ng NDTV World, pumanaw ang presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi. Viral ngayon ang insidenteng ito. Maririnig kahit sa iba't ibang platform at kahit sa iba't ibang news agency, pinag-uusapan ang pagpanaw ni Ibrahim Raisi. Pinaniniwalaan naman ng gobyerno ng Iran na ang naturang pangyayari ay isa lamang aksidente. Nangyari ang insidenteng ito nang ang presidente ng Iran ay pauwi na sa Iranian city ng Tabriz. Ito ay matapos na magtagpo ang presidente ng Iran na si Raisi at ang presidente ng Azerbaijan na si President Ilham Aliyev. Nagtagpo ang dalawang ito dahil sa isang inauguration ng Kiskala-Si Dam. Ito ay nasa kanilang shared border sa pagitan ng Iran at ng Azerbaijan. Sakay sa isang helikopter si Raisi at ang kanyang foreign minister na si Hossein Amir Abdullahian. Habang sila ay pauwi na papuntang Tabriz, isa sa mga syudad ng Iran, at tinatawid ang mga kabundukan, subalit ang panahong iyon ay foggy. Kinumpirma ito ng Reuters na foggy nga ang panahong iyon at medyo may kahirapan sa pagtatawid hanggang sa nawala na ng kontrol at hindi na makontak ang grupo ni Raisi. Kaya dali-dali na nagsagawa ng rescue operation ang gobyerno ng Iran. Nagtagumpay naman ang Iran sa kanilang isinasagawang search and rescue operation sapagkat kanilang natagpuan sa isang foggy area ang helicopter na kung saan ito ang sinasakyan ni Ibrahim Raisi at ang foreign minister nito. Subalit, sa kasamaang palad, no sign of life at nito ngang nagdaang oras lamang ay ibinalita ng NDTV World na pumanaw na nga si Ibrahim Raisi at ang foreign minister nito. Dumagsa naman ang rescue unit sa naturang lugar, nagbabakasakali na meron pang maililigtas na mga buhay. Ayon sa report, 30 minutes lang daw ang nagdaan mula nang lumipad ang helikopter na sinasakyan ni Raisi matapos na mag-attend sa isang inauguration kasama ang presidente ng Azerbaijan. Mabilis na nakapagsagawa ng search and rescue operation ang Iran. Ito ay dahil sa nakatawag agad ng rescue operation ang dalawang member ng President's Entourage. Ito ay kinumpirma mismo ng Iran's Deputy President for Executive Affairs, Mohsen Mansouri. Ayon sa dalawang member ng President Entourage, nang tumawag ito sa rescue unit, ipinaliwanag nila na maaaring ang crash ng helicopter na sinasakyan ni Raisi ay hindi catastrophic. Kaya agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang gobyerno ng Iran. Kaya ang Ministry of Communication ay ginalugad agad ang mga malalalim na lugar na kung saan potensyal kung saan nag-crash ang chopper ni Raisi na merong mga 2 kilometer ang radius. Ayon sa report ng Iranian state media na nakausap pa raw si Raisi ng isang prayer leader sa pamamagitan ng phone call habang nasa helicopter nito. Nagsalita naman ng Iran Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Hinimok nito ang Iranian people na kumalma at huwag mangamba dahil ipagpapatuloy daw ang magandang governance ng Iran. Ayon sa kanya, and I quote, "We hope that Almighty God will bring our dear President and his companions back in full health into the arms of the nation." Sinabi niya ito sa isang televised address. Samantala, pahirapan naman ang isinasagawang search and rescue operation dahil nga sa masungit na panahon at sa makapal na fog nito. 60 rescue teams ang nagsagawa nito, kasama na ang Army, Revolutionary Guard Forces at mga police units. Samantala, nagpahayag naman ng condolences ang mga international community at nag-offer pa ng assistance, maging ang mga katabing bansa nito at mga organisasyon kasama na ang Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Russia, Turkey, European Union ay nagpahayag ng suporta. Maging ang EU
ay nag-activate ng kanilang mapping systems in response to the service and aid to the search efforts. Nag-post naman ng condolence message ang Prime Minister ng India na si Narendra Modi sa X. At ito ang kanyang sinabi, "Deeply saddened and shocked by the tragic demise of Dr. Syed Ibrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran." Dagdag pa ni Modi, his contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. Sino nga ba si Ibrahim Raisi? Si Ibrahim Raisi sa tunay na pangalan ay Ibrahim Raisul Sadati. Isinilang siya noong December 14, 1960 at siya ang pang-8 presidente ng Iran. Siya ang presidente ng Iran mula 2021 hanggang sa kasalukuyan. Si Raisi rin ang pinakaunang nagsagawa ng direct attack sa Israel nitong mga nagdaang buwan lamang. Ito ay dahil sa inakusahan ng Iran ang Israel na nagpasabog sa imbahada ng Iran na nakabase sa Syria. Kaya nagsagawa ng direct attack ang Iran papuntang Israel. Ito yung balita na maraming rockets at missile ang pinalipad ng Iran papuntang Israel. Subalit 99% dito ay na-intercept sa tulong na rin ng Jordan, United States of America. Maraming mga posisyon ang ginampanan ni Raisi sa Iran judicial system, kagaya ng Deputy Chief Justice noong 2004 hanggang 2014. Naging Attorney General din siya noong 2014 hanggang 2016 at naging Chief Justice noong 2019 hanggang 2021. Siya rin ay nagsilbing prosecutor and Deputy Prosecutor of Tehran noong 1980s at 1990s. Siya rin ay naging custodian and chairman of Astan Quds Rasavi. Tumakbo na rin si Raisi bilang Pangulo noong 2017 as the candidate of the Conservative Popular Front of Islamic Revolution Forces. Subalit, talo ito. Natalo siya ni Hassan Rouhani at nitong 2021, nanalo siya bilang Pangulo ng Iran. Pumanaw si Raisi nitong May 19, 2024 sa edad na 63 at ngayong December 14, siya ay magsi-64. Usap-usapan ngayon kung sino ang papalit sa kanya. Hindi rin nawawala sa usapin ang pagsuporta ni Raisi sa mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis na kapwa kalaban ng Israel. Maging ang Iran na dating kaibigan ng Israel ngayon ay magkalaban na. Katunayan, nagsagawa ng unang direct attack ang Iran papuntang Israel. Hindi rin mawawala sa usapin, lalong-lalo na sa mundo ng relihiyon kung pag-uusapan ng Israel sapagkat maraming mga naniniwala at nagsasabi na kung sino man ang kumakalaban sa Israel ay parang kinakalaban na rin daw nito ang Diyos. Kung kayo ang tatanungin, mga mahal na kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Hanggang dito na lang ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.